Linawin na natin agad, hindi makasarili ang mga introvert. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay sobra ang pagiging maalalahanin. Uulitin nila sa isip ang 5 segundong usapan sa loob ng 5 araw para lang matiyak na wala silang nasabing nakakasakit. Tutulungan ka nilang maglipat ng bahay, pakikinggan ang mga problema mo ng 2:00 ng umaga, at isi-search pa ang mga sintomas mo na parang nag-aaral sila ng medisina. Pero may hangganan, at kapag natapakan yon, may nagbabago. Bigla, ang introvert na handang isakripisyo ang kanyang alone time, enerhiya at katinoan ay nagiging ganap na unavailable. Hindi dramatic, hindi maingay, basta nawawala na lang. May 5 uri ng tao na tahimik na pinipili ng mga introvert na huwag tulungan. Number 1, yung energy vampire na akala ay trabaho mong makinig habang buhay. Kilala mo to? Lahat ng usapan napupunta sa problema niya. At hindi lang yung nahihirapan ako ngayon, kundi parang walang katapusang podcast na hindi ka naman nag-subscribe. May kinig ang introvert. Sa simula, tatango sila, magtatanong ng maayos, magbibigay ng totoong solusyon. Talagang nagmamalasakit sila. Yun ang problema. Kasi ang mga energy vampires ayaw ng solusyon. Gusto nila ng access. Access sa oras mo, atensyon mo, at sa emosyonal mong lakas. At sa sandaling mapagtanto ng introvert, sandali, hindi ka naman talaga humihingi ng tulong. Gusto mo lang akong gawing tapunan ng emosyon mo. Doon nagbabago ang lahat. Mas mabagal na silang mag-reply. Mas maikli na ang sagot. Hanggang sa tuluyan silang mawala sa pinakaligtas na lugar para sa kanila. Katahimikan. Hindi dahil malupit sila, kundi para protektahan ang sarili. Number 2, yung taong laging may last minute emergency. May mga emergency talaga. Magulo ang buhay. Nauunawaan yun ng lahat. Pero may ganitong tao. Yung buhay nila parang laging nasusunog. At somehow, inaasahan nila na ikaw ang bumbero. Uy, pwede mo ba akong tulungan sandali? Libre ka ba mamaya? Kailangan ko ng malaking pabor. Alam kong biglaan, pero sa simula tutulong ang introvert. Ina-adjust pa nila ang oras nila para sa sarili, which by the way, hindi optional para sa kanila. Pero pag umabot na sa pang-5, pang-6, pang-10 urgent na pakiusap, napapansin nila ang pattern. Hindi ito emergency. Ito ay kakulangan sa plano na tinatago bilang krisis. At ayaw ng mga introvert sa mga gulong hindi nila pinili. Kaya sa huli maglalagay sila ng tahimik na hangganan. Ang emergency mo ay hindi otomatikong responsibilidad ko. Hindi nila ito inaanunsyo. Hindi sila makikipagtalo. Hihinto lang sila sa pagiging available. Number 3, ang taong tinatrato ang mga boundaries na parang suggestions lang. Hindi palaging malinaw o malakas ang pagtatakda ng mga boundaries ng mga introvert. Minsan banayad lang. Mas matagal bago mag-reply, sinasabing busy ako imbes na magpaliwanag ng detalyado at pinipiling wag na lang makisali. Pero ang totoo, boundaries pa rin ang mga yon. At kapag paulit-ulit itong binabaliwala ng isang tao, yung tumatawag kahit sinasabing mag-text na lang, sumusulpot ng hindi inaanyayahan, pinipilit kang sumagot kahit sinabi mo ng kailangan ko munang mag-isip. Doon na pagtatanto ng introvert. Hindi mo talaga ako hindi naiintindihan. Pinipili mo talaga akong hindi intindihin. Masakit ang realization na yon. Dahil ayaw mo nila ng konfrontasyon, naniniwala sila sa respeto. At kapag nawala ang respeto, kasunod nun ang pagkawala ng kagustuhan nilang tumulong. Hindi sila makikipagtalo. Tahimik lang nilang aalisin ang access mo sa kanila. Number 4, ang taong nagpapakita lang kapag may kailangan. Ito ang pinakamasakit kasi kadalasan ito yung taong minahal o pinahalagahan dati ng introvert. Hindi mo sila maririnig sa loob ng ilang linggo o minsan ilang buwan. Tapos biglang, uy, miss na kita. By the way, pwede ka bang tumulong sa akin? Sa simula binibigyan pa ng benefit of the doubt ng introvert. Iniisip nilang naging busy lang ang buhay. Pero hindi nagsisinungaling ang pattern. Kung bawat usapan ay nauuwi sa pabor, kung bawat kumusta ay may agenda, at kung ang pagkakaibigan ay umiiral na lang kapag may pakinabang,
hindi na yun relasyon. Yun ay parang transaksyon na lang. At ang mga introvert, hindi sila para sa ganong klaseng ugnayan. Kapag malinaw na sa kanila ang ganitong dinamika, kusa silang umaatras. Hindi dahil galit sila, kundi dahil sa tahimik na desisyon. Deserve ko ang koneksyon na hindi nakabase sa kung gaano ako kapaki-pakinabang. At mula noon, hindi na otomatiko ang pagtulong. At number 5, ang taong nakakaubos pero hindi marunong bumawi. Hindi kailangan ng introvert ng palaging atensyon. Hindi nila hinahanap ang pang-araw-araw na mga chat o malalaking gestures. Pero napapansin nila ang effort. At higit sa lahat, napapansin nila kapag wala ito. Napapansin nila kung sila na lang ang palaging nangangamusta, sila na lang ang nakikinig, sila na lang ang nagbibigay ng suporta. Habang ang kabilang panig ay biglang nawawala kapag sila naman ang may kailangan. Sa simula, pinapaliwanag pa nila ito sa sarili. Busy lang siguro sila. Hindi lang siguro sila marunong mag-express. Pero darating ang punto na lulutang ang mas malalim na katotohanan. Kung gusto nila akong samahan, gagawin nila. May paraan. Doon nagbabago ang lahat sa loob. Humihinto sila sa pag-overextend. Hindi na sila nag-aalok ng tulong kung hindi hinihingi. At hindi na sila nag-i-invest kung walang kapalit. Hindi dahil sa pait, kundi dahil sa malinaw na pag-unawa. Ang katotohanan ng madalas hindi naiintindihan tungkol sa mga introvert. Ito ang bahagi na kadalasang namamali ang intindi ng iba. Hindi basta-basta pinuputol ng mga introvert ang isang tao sa buhay nila. Nagtitiis sila, nag-oobserba at nagbibigay ng pagkakataon. Minsan mas marami pa kaysa sa dapat. Kaya kapag dumating na sila sa puntong tapos na ako sa pagtulong sa taong ito, hindi yun bigla ang desisyon. Nabuo yun mula sa maraming maliliit na sandali. Mga boundaries na binaliwala, usapang one-sided lang, effort na hindi nasuklian, at emosyonal na pagkapagod. At kapag nalampasan na ang linyang yon, napakahirap ng bumalik. Hindi dahil nagtatanim sila ng sama ng loob, kundi dahil natutunan na nila kung gaano kalaki ang kapalit kapag hindi nila pinakinggan ang sariling hangganan. Hindi narito ang mga introvert para maging therapist, planner, tagapagligtas o emosyonal na sandalan ng lahat. Tutulong sila ng malalim, taos-puso at kadalasan higit pa sa napapansin ng iba. Pero dapat may respeto, reciprocity at awareness. Kapag wala ang mga yon, kahit ang pinakamabait na introvert ay tahimik na aatras. Walang paliwanag, walang drama, walang pangalawang pagkakataon. Distansya lang. At sa totoo lang, sapat na ang katahimikang yon para sabihin ang lahat. Shoutout sa mga nanood ng Huwag Kang Magtataas ng Boses sa Isang Sigma. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Good evening po Sir AP at sa lahat ng mga introverts. Tama po lahat ang sinasabi niyo sa episode na to. Ang pagtaas ng boses sa isang Sigma introvert ay hindi epektibong paraan ng komunikasyon at madalas na nagre-resulta sa negatibong reaksyon. Ang mga introvert ay madalas na hindi naaapektuhan ng mga pangaasar o mataas na emosyon. Sa halip na matakot, ito ay binabaliwala namin ang nagtataas ng boses. Kami ay kalmado lang at nagmamasid sa paligid. Salamat po Sir AP and God bless always." Sabi naman ni Arkitakot, "Habang pinapanood ko to, na-realize ko na totoo nga na hindi lahat ng malakas magsalita, malakas talaga. Minsan yung tahimik pa yung may pinakamalakas na presence kasi hindi nila kailangan magtaas ng boses para rumispeto yung tao sa kanila." Ang lupit ng message ng video kasi very relatable, lalo na ngayon na ang daming gustong patunayan sa sarili nila sa pamamagitan ng yabang o sigaw. Real Sigma energy talaga yung calm lang kahit gigil na yung paligid. At ayon naman kay Secret Spy, "Good evening po Sir AP. Ang ganda ng bagong content tungkol sa aming mga introvert. May bago na naman kaming natutunan. Bilang introvert, iniiwasan ko ang mga ingay at tawanan, lalo na pag nag-iisa ako, habang maraming tao na nakapaligid habang nagmamasid sa garden." At shoutout din kay Annalyn Granada, Glenn Adversario, Joffrey Fernando, Albert Oliveros, Pax Tumulak, Ramlat, Lorena Bintas,
Jola Short Video, Emma Villanueva, Joel Estrada Manaog, Joyce, Romel Managa, Cathy, at kay Pelikulang Pinoy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.